dadaanan niya lahat. Dadaanan lang. Oh, isa naman siyang Transformer. Wala pang movie ng Transformer na natalo sila. Tama. Dahil tama sila ang ba? bida. Di ba? Siguro. Di ko alam eh. Oo, wala pa guys. Kaya umabot tayo ng Transformer 1, 2, 3, 4 dahil hindi sila natalo. Pag hindi na nagkaroon ng panibago, ibig sabihin, natalo na po sila. Pero nagiging ano sila ngayon lately? Beast Wars ba yun? Parang naging ano sila, hayop na ngayon. So, ayun. Ayun, ang ganda ng mga crab. Ganda ng crab. Silip lang. Silip lang. Baka merong bagong rotation eh. Alam niyo naman na ang daming nagbabago dito rotation lately. is life sa mga tropa natin ngayon eh. Uy, in fairness, ang dito, yung rotation ng dalawang teams, makikita mo na restricted yung movement nila. So, mataas yung respect sa possible na pwedeng puntahan natin mga players pero sa top lane para delikado. Yup. Parang, buti na lang hinarangan ni Franco pero siya na lang tatangkin ng gap at mukhang siya yung mapapatumong. Hindi makapag-flicker pa makapag-flicker. Buhay pa rin si Kuya Onigo. So, medyo pa lang to, kumbaga sa training, stretching. Stretching. Wow, iba ka talaga, no? Nagtitraining ka na kasi ngayon Gym first Gymmers. Saka ng gymmers. Idol ko si Jimmy Santos eh. Ay. Achiche. Ay, tama na guys. Tama na yung mga ganito. Tigilan mo na ang mga intrusive thoughts mo. Parang hindi na rin ako natutuwa sa sarili ko pero lumalabas na lang bigla. So, guys, ikalabaw. Yan! Hindi ko kasi naitatanong guys, voice activated. Voice activated. Yung natin, Observer, please move. Please move. Okay, turtle spawn. Ayaw talaga niya. Ano siya dito? Indie films. Mga ganyan na mga indie films Kakaibang mga angle. Oo, angle nila iba-iba. Ito na, angle 1. Saison, may kita sa camera 1. Tapos yung turtle na dun sa camera 2. Medyo, muna rin. Usog mo konti. Kung merong magko-contest bigla. Ang mga natin dito is kung iikot ba with the last insanity si Ganon, pero parang ibibigay na lang ng Philippines dahil malayo nga din naman si Saison. Pang indie films talaga yung galaw ng cameraman natin. So wala tayong, actually hindi natin masyado nakita kung nasaan at anong ginagawa ng mga ibang members nila Team Philippines, pero ang alam natin is nag-decide sila na mag-farm na lang din muna, which is interesting kasi naka-Fred rin naman sila. At meron naman din silang export na alam ko personally ay malakas din naman mag-turtle. So, a very curious decision mula dun sa Team Philippines. Penalty zone. Ako sakto dito kaya Kano may pilit na mag-flicker at hindi sakto yung damage doon ng passive ng skill ng Terizla. So, still alive guys and the lead is on the side of Saudi Arabia. Mapapansin natin na parang nagiging aggressive ngayon is Saudi, no? Pwedeng galawan dito si Canon maya-maya. Di siya nag-DP out. Siya nag-recall so sobrang low na niya. Pwede pa siyang i-cancel ng dire-diretso. Ganun na nga nangyayari. Naku, papuntahan pa yata ni Sanji. Huwag mo nang pauwiin, Sanji. Ganun na yan. Ayun naka-ready na agad. Hindi din naman pwede basta-basta din umuwi na ngayon si Canon kasi meron na minion wave. Ito na ang ating mga Autobots sa may bottom lane. Si Tarzan ay i-reveal ang kanyang pwesto. Habang iside naman ng Pilipinas, may bitan mag-wings by wings. There is gonna be a set of play dito against Tarzan. Yup, nahuli nga naman dito si Tarzan. Pero mangkunan niya bilang back siya. Itigago pa niya dito yung Farsa gets out. Pero si Saison yun na-isolate at mapapatay. Eventually, napatay pa rin nila dito si Saison. Grabe, taas ng damage dito ng Team KSA. Kaso yung nga lang si Tarzan. What a hook! Meron bang punish? At yun, naka-double kill pa yung gold laner. Yun ang kinagandahan para sa Philippines guys. Naka-double kill nga si Riquiano. Pero ang bawi naman ng Saudi Arabia, makakasira ng Torres Ilark sa may middle lane. So, medyo taliwas yung nagiging direksyon ng dalawa. Pero for Saudi Arabia, mas maganda yung team power nila against Philippines. Mas maganda syempre yung nakuha dito ng Team KSA. Kaso nga lang yan, namatay eventually si Tarzan, which is yung kanilang jungler. At nakapag-push sila dun sa may mid lane. Yun nga lang, pwedeng fumay V5 dito ang Team Philippines. Okay, speaking of 5v5, talagang ipa 5v5 na nila. Same goes to the side of Saudi Arabia. Merong huli doon against Troll. Pero si Coffee ginamit na yung last insanity na sinasabi natin. Rekitiano, ito na naman yung mga retribution na hindi sa retri holder na pupunta. Pero Kano with a kill. At sumama pa na isa. Killing spree rito para kay Rekitiano. Easy, 3 kills para dun sa Team Philippines. Dahil dun sa pagkakahatak dun sa Edith. At pag walang Edith, walang stunner inside ng KSA. Nakita nyo naman na scatter talaga yung mga nangyaring teamfights na yun. At nangyari nga ulit yung sinasabi ni Chantel na
For some reason, yung mga jungler hindi nakakuha ng turtle sa gold lane or sa roam na pupunta. Kahit kagabi, actually, Oo. kung mababalikan nyo ang replay ng Philippines versus Indo, ganun din ang nangyayari sa game nila. So 5-3 ang ating score at umiinit na ang mga players from Philippines, but definitely for Saudi Arabia, still sila yung mas may chance na mag-set up ng play dahil mabilis din yung jungler nila, which is si Tarzan. Yep. Mala indie films talaga ang galawan ng ano natin dito. Tropa, naku, na-cancel agad dito. Mahuli meron ba sila damage? They do have the Farsa, pero mukhang yatap si Unigo ang kapalit. Roam for roam. Oo, and ito na, gumagawa na rin ng sariling play, hindi nagpapadikta ang mga players from Seaball, habang si Kano naman sa may top lane ay makakapag-clear ng minion wave. Yung tatlong players ng Saudi Arabia, kukuha ng jungle. Nagtulong-tulong na. Nagtulong-tulong. na ang mga tropa natin. Kailangan mag-ingat dito ni Sanji. Pwede silang i-go dito. Farsa bro dito. Masakit yung damage. Kaya yata siya. Oh! Walang ulti si Arcangel. Oo, kinulang sa damage, pero at least mapapauwi nila. So pwede silang makasira ng torre. Doon sa may bottom lane dahil walang taga-depensa. And for Saudi Arabia, medyo nasisira na ang kanilang pattern for this game. Yep. Can be defense dun sa may top kasi may immortality naman dito si Canon. Hindi siya worth it na i-dive. While yung sa bottom lane naman, surely makakapag-push dito yung Team Philippines. So magandang macro mula sa side of Philippines. Yun nga lang, nabasagan pa rin sila ng mid lane na Torre. So, hindi ganun kaganda yon. Same time though, nakakuha sila push doon sa my bottom at mukhang free turtle for their side. Oo nga, ang bilis ng naging rotation doon at hindi na makakaabot ba ang mga tropa from... Naku po! Oh my God! Oh my God talaga! Oo, nakita ni Tarzan bigla si Jane. Oo, iba talaga. Nagdingding ang mga mata. Nagdingding ang mga mata ni Tarzan. Sabi niya, oh, Jane. You'll be in my heart. Oh Ngayon my yung kanta God. doon. Oo, hindi ko naabutan yung kanta. Ay, hindi. Sikat yun eh. Oo, hindi, tama-tama. Yun yung, Pinapanood natin yun. nung kapanahonan namin. Pero Nung season 7, di ba nanon? Ay, season 7. Ay, season 8 ako nakabalik, ay, sorry, boss. P. Sorry, P. Okay lang, Sorry, P. P. Pero Sorry, mamaya, P. congrats, P. Congrats, P. Congrats, P. Sa mga bagong dating guys, best of 3 ang ating laban. So may kita natin yun na si Tarzan ay gumugulong-gulong lang muna. Pero parang delikado yata ang paggulong niya na yun dahil mapapalalim siya sa pwesto ng side ng Philippines. Ginamit ang penalty airstrike, tapos sumama pa ng penalty zone Uy. para sa side ng Saudi Arabia. Uy! May counter dito na stolen last insanity. Walang nagkapatan kahit naggaganda ng mga connection nila. But the torn apart memory, finish off yung Edith. Maghabal pa ba si Unigo? Meron pa rin siyang flicker. Pero wala siyang kagat. Okay, perfect execution para sa side ng Philippines dahil walang nabawian sa kanila. Kung matamaan ng flamethrower si Oo. Gavin, Pag ikaw hindi siya talaga. nakaka-TP. Pag ikaw talaga. Ngayon, ang ganda nung nakita natin from KSA. Pero syempre, eventually ang nanalo doon ay Team Philippines. Last Insanity agad. Pang intro. Tatamaan. Of course, the Farsa ultimate na doon sa may likod. Sanji low. Sanji makakatakas pa. Hindi. The damage coming out from Riquitiano is enough. Walang pahinga. Sabi doon ng Philippines, akala natin kukuha na lang sila ng objective. Pero dahil meron conceal dito si Unigo, gumawa pa rin sila ng play. So 8-4 ang ating score guys. At medyo bumabagal ngayon ang pacing ng laro ng Saudi Arabia. At magiging mahirap pa dahil ito na yung Saison timers. Saison timers. Pagka na-timingan niya na kasi, kaya nga timers eh. Tama. Saison's clock Oo. of destiny. Saison's clock. Saison's clock lang. Okay, so 8-4, 9 minutes sa laro natin at meron ng Lord na pwedeng kuhanin ang Philippines. Nakapwesto dito, 2 players from Saudi Arabia. Medyo malayo nga lang si Canon for added sustain ng Pilipinas pero parang alam din na sa Saison na merong nakatago doon sa may bandang itaas na bush. Ang magiging crucial dito is ano yung kokopyahin nitong si Coffin. Apparently yung Last Insanity yung gusto niyang kunin. Masakit naman din talaga kasi may magic damage ka naman may magic power ka na. So pwedeng yun yung maging choice. Pero ibig sabihin makakapag-ulti din si Saison nonetheless. Parang nga pangbuwag nila, no? Oo. Pangbuwag yung nagiging Last Insanity dito nung ni Coffin. So again, ang taas ng disiplina ng dalawang teams natin dahil hindi rin
din talaga sila. Basta-basta pumapasok pero nandito na, gumulong na si Tarzan. Sinong una nilang pupuntahan? Merong conceal para kay Troll doon sa may bandang Gedli. Arcangel yata ang una masispatan. Pero pumasok na rin sila. Lord kanino mapunta? Penalty zone para dito sa side ng Pilipinas. Saison with a retribution. Sumama pa na isa. Tarzan din ang makapatay doon pero Onyego is down. Tapos umiikot. Nasasakyan. May kita natin kay Canon. Yup, hindi siya gumamit ng flicker kahit meron siya nung time na yun. But they wanna go for Lark. Uy, grabe yung burst. Kami na from Brigitiano. At nag-commit din siya ng flicker. Siya yung nag-commit ng flicker at nakonekta niya yung kanyang second skill tsaka yung kanyang normal attack. Kaya naman nakita natin na tunaw bigla. And we can see through the replay what happened. Yung penalty zone, napilitan na dito si Sanji. Ginamit lang niya kay Saison. Afterwards, yun na. Rock and roll na para sa Team Philippines. Maganda nga lang yung ipinakita ng Edith kaso wala pa siyang follow-up afterwards. Hindi rin maka-free itong si Lark kasi takot pa nga siya dito dun sa Last Insanity. And you can see na maganda yung movements doon mula kay Riquetiano. And they confirmed the Lord at nakuha pa nila yung 3 kills. Naku po, napakaganda nun para sa Pilipinas. Tsaka nung moment pala na yon, hindi nagamit ni Goffin yung ano niya, yung IMU. Oo. Na kasi kinailangan niya na tumakbo. Yun yung mahirap minsan pag sa Forza. Pero ito ng Lord, Hirap pabutin eh. true, kasi ano mo bang uunahin ko? Pupwestor, magbigay na Speaking of magbigay ng damage, sabi ni Arcangel, kailangan maunang ka talaga magbigay ng damage. As Tarzan, magpapapa kanyang immortality at sira ng Torres sa may bottom lane. Mukhang ito na yatang inatay ng Pilipinas at Stroll. Unti nangang mamamatay. Double kill para kay Riquetiano. Yup, ganda ng decision ng Team Philippines. Pero syempre, kakaibang hook mula doon kay Onyego. Well done. Nakakuha siya ng importante pang hero which is si Tarzan. And nung ginugo ng ibang mga members ng Team Philippines si Tarzan, may mga nagbasag ng tore. Kaya naman, hindi na siya technically dive afterwards. Ooh, dive after that kill para sa Pilipinas. 3 seconds bago mabuhay si Tarzan dito at merong minion wave na malaki ang Pilipinas. Mukhang hindi na yata madedefensan pa dahil game number 1 ay game number 2. Is this a series win para sa Philippines? Yun muna yung una, ayun o. Supposedly yun sana yung muna yung kukuhanan nila ng damage. Ayun na si Boss, tamang placement. Tamang ano lang Tamang placement si Tamang Idol placement dyan. na si Idol Pero may ano eh, no? Ang malapit dyan kay Idol. May placement. May placement, pero may kalaban. May kalaban. Ayan yung mga, mga tropa natin na nakasupport.